Sabi nila, birds of the same feather stays together. Sa mga magkakaibigan, pag pare-pareho kayo ng interes, ng gusto, o kaya ng mga hindi nyo gusto, mas nagkakaroon kayo ng connection at bond together. But let me ask you a question. Kaya mo bang talikuran ang iyong pinagsamahan dahil sa iyong prinsipyo? Good day everyone, we are Group 8. I am Justin R. De La Cruz. I am Fred Miko M. Isla. I am Andre Joseph Camato. I am Jonalyn Oligo. Today, we will be going to talk about one of the most controversial and talked speeches in the Philippine history. Let us present to all of you the speeches of Manuel Quezon. But before we proceed to his main speech, let us first introduce the man of today's show, to be presented by Jonalyn Oligo. Magandang araw. Kilala niyo ba si Manuel L. Quezon? Marahil karamihan sa atin ay nakilala siya bilang ama ng pambansang wika o di kaya'y bilang tao sa 20 peso bill. Ngunit ano nga ba ang kanyang naging pagkakakilanlan bago pa man siya maging unang presidente ng Commonwealth? Si Manuel Luis Quezon E. Molina ay pinanganak noong August 19, 1878 sa bayan ng Baler, probinsya ng Tayabas o mas kilala ngayon bilang Aurora dahil isinunod ito sa pangalan ng kanyang asawa na si Aurora Aragon. Silang dalawa ay nagkaroon ng 4 na anak, habang ang kanyang mga magulang ay sina Lucio Quezon, isang guro at isa ring retired soldier sa Colonial Army, habang ang kanyang ina ay isang mistisa at isa ring guro sa kanilang bayan. Siya ay nagtapos bilang summa cum laude sa kanyang Bachelor of Arts degree sa Colegio de San Juan de Letran at ipinagpatuloy niya ang kanyang law study sa University of Santo Tomas. Bagamat natigil dahil sa Filipino-American War at sumali siya sa kilusang revolusyonaryo ni Emilio Aguinaldo kung saan nagsilbi siya bilang aide-de-camp, ay pinagpatuloy niya pa rin ang kanyang pag-aaral noong sumuko si Emilio Aguinaldo sa pamahalaang Amerika. At taong 1903 ay pumasa siya sa bar exam kung saan siya ay naging fourth placer. Between 1903 and 1904, nag-serve siya as a fiscal sa province of Mindoro at sa kanyang hometown. During this time, under pa rin tayo ng American colonization at isa sa nakikitang paraan ni Quezon para mag-gain natin yung independence from the America is to work in collaboration with the United States. Tumakbo siya bilang gobernador, kung saan nag-serve siya sa loob ng 2 taon hanggang sa siya ay mahalal bilang representative ng newly formed Philippine Assembly, kung saan siya ay naging majority floor leader at chairman ng Appropriations Committee. Taong 1909 naman, siya ay inihalal ng Philippine Legislative para maging resident commissioner sa United States, kung saan siya ay nabigyan ng pagkakataon para makilahok sa mga talakayan, ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya nabigyan ng pagkakataon para bumoto. Gayunpaman ay hindi ito naging hadlang para sa pagsulong niya ng kalayaan ng Pilipinas. Taong 1916, siya po ay nag-resign bilang resident commissioner at bumalik sa bansa para lumaban sa pagkasenado. Eventually, siya ay naging Senate President hanggang 1935. Along the way, in 1922 po, he gained the control of the Nacionalista Party na dating pinamumunuan po ng kanyang karibal na si Sergio Osmeña. In 1935 po, he won the presidential election laban kina former President Emilio Aguinaldo at Bishop Gregorio Aglipay. Sa kanyang unang termino po, marami pong nagawa si Quezon, which is ipapaliwanag po ng aking mga kasama mamaya. Taong 1941 po, siya po ay muling nanalo sa pagkapangulo, ngunit noong 1942 po is tumating po yung mga Hapon sa bansa. To avoid the capture po, nagtungo po siya sa United States kung saan binuo niya po yung government in exile. Kapag po sinabi natin government in exile, ito po yung uri ng gobyerno kung saan ang namumuno ay nasa ibang lugar or wala po sa bansang kanyang pinamumunuan. Habang nananatili po siya sa United States, siya po ay naging miyembro ng Pacific War Council at sumali sa United Nations, kung kaya po ang Pilipinas ay isa sa mga tinuring na allied nations before.
However, on August 1, 1944 po, habang siya ay nananatili sa ibang bansa, si Quezon po ay namatay dahil sa sakit na tuberculosis. Nakakalungkot man pong isipin na hindi niya po naranasan ay nasilayan ng tuluyang paglaya ng Pilipinas mula sa mga mananakop. Ang kanyang mga labi ay nakabalik lamang sa Pilipinas taong 1946, 2 taon po after niyang mamatay. Ito po ay inilibing sa Manila North Cemetery kung saan marami po ang nakiramay po or nakipaglibing. And then, sa kasalukuyan naman po, ito po ay matatagpuan sa Quezon Memorial Shrine. Before po siya mamatay, ay naisulat na pa po ang kanyang autobiography po na may title na The Good Fight. Moving on with Manuel Quezon's notable contribution during the Philippine independence. Firstly, the passage of the Jones Act. Pero, ano nga ba ang Jones Act? Isa itong act na nagsasabing aalisin ng Amerika ang kapangyarihan nila sa Pilipinas kung magkakaroon tayo ng isang stable na government. And this was achieved in 1916 nung naging isang Senate President si Manuel Quezon. And during his time in becoming the Senate President, nagpunta siya sa isang US Congress upang tuluyan ng kunin ang pagiging independent na bansa o kalayaan ng Pilipinas. And dala niya sa kanyang pag-uwi ang Tidings-McDuffie Independence Law noong 1934. Ngunit ano nga ba ang Tidings-McDuffie Independence Law? Ano nga ba ang sinasabi sa batas na ito? It is a statute na nagsasabing magiging isang tuluyan na malayang bansa ng Pilipinas matapos ang 10-year transitional period na matatapos sa July 4, 1946. Ang batas na ito ay pinirmahan ni US President Franklin D. Roosevelt at ito ay pinagtibay noong March 24, 1934. During the 10-year transitional period, the Philippines formed the Philippine Constitution on March 23, 1935, kung saan ang itinalagang presidente ay walang iba kundi si Manuel Quezon. Ito muli ay pinagtibay at inaprubahan ni President Franklin Roosevelt dahil nga may kapangyarihan pa ang Amerika sa Pilipinas during the transitional period. Quezon was then inaugurated on November of the same year. Although for the rest of the 10 years, ang Pilipinas ay nanatiling teritoryo ng Amerika, ang foreign affairs, defense and monetary ay US pa rin ang may hawak. Ngunit sa kabilang banda, the internal matters ng bansa ay pinahawak na sa mga mamamayan ng Pilipinas. Introduction to Commonwealth. Starting with the Horios-Cotton Act, taong 1930s, kung kailan kasagsagan ng The Great Depression ay mababa ang ekonomiya ng US. Sa nasabi ding panahon, ay kakumpetensya ng mga lokal na produkto ng US, ang Pilipinas sa mga produkto gaya na lamang ng asukal at coconut oil. Kaya naman nakita nila na kung magiging malaya ang Pilipinas, ay mapuputol ang free entry ng mga produkto nito sa merkado ng US. Taong 1931 ay isinagawa ang Osrox Mission o ang Osmeña Rojas Mission, kung saan pumunta si Sergio Osmeña at Manuel Rojas sa Washington upang masecure ang isang batas na magpapalaya sa Pilipinas o ang Horios-Cotton Act. December ng 1932 ay na-veto ito ni President Herbert Hoover. Ngunit pagdating ng Enero 1933, dahil sa dami ng boto, ay na-override ng Kongreso ang desisyon ng nasabing presidente. The Split. Dito mas nakita ang pinagkaiba ng opinyon ni Rojas at Osmeña mula kay Quezon. Pabor si Rojas at Osmeña sa pagpapasa ng Horios-Cotton Act na tinutulan naman ni Quezon dahil nakapaloob dito na pinapayagan pa rin manatili ang military bases ng mga Amerikano sa Pilipinas. Dagdag pa niya ay may posibilidad na magkaroon ng mas magandang batas dahil sa newly elected na si President Roosevelt. Isang taon matapos ito, noong 1934 ay nagpunta si Quezon sa US para kumuha ng bagong batas na magpapalaya sa Pilipinas, kung saan sumang-ayon din si President Roosevelt na alisin na rin ang military bases at 2 naval bases sa Pilipinas. March 2, 1934 ay nagbaba ng mensahe si President Roosevelt sa Kongreso at sinabing, "I do not believe that other provisions of the original law need to be changed at this time.
Where imperfections or inequalities exist, I am confident that they can be corrected after proper hearing and in fairness to both peoples. Matapos ito ay nagkaroon ng napakabilis na proseso kung saan pagkatapos ng 22 araw ay naipasa ang Tidings McDuffie Law na siya nagsasabing magiging malaya ang Pilipinas o tuluyan na magiging malaya ang Pilipinas pagsapit ng July 4, 1946. Matapos ang 10 taong transition period kung saan pumapasok ang Commonwealth. Nagsimula ang Commonwealth noong November 15, 1935 kung saan sa loob ng 10 taong ito ay may jurisdiction pa rin ng US sa foreign affairs at defense ng Pilipinas. Inatasan din ng Pilipinas na gumawa ng kanilang sariling konstitusyon na aprobahan ng presidente ng US. June 7, 1940 ay nagkaroon ng Commonwealth Act 570 kung saan ginagawang Filipino ang national language ng Pilipinas pagdating ng July 4, 1946. July 4, 1946 ay tuluyan nang naging malaya ang Pilipinas mula sa US, kung saan si Manuel Quezon ang unang naging presidente ng malayang Pilipinas. My loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins. That is one of the most controversial line from the speech of Manuel Quezon that was delivered in the Collectivista Party Convention in Manila Grand Opera House. So dun pa lang sa quote na yon or dun sa line na yon, magkakaroon ka na ng gist kung para saan nga ba talaga or tungkol saan nga ba talaga yung speeches yung ginawang speech ni Manuel Quezon. So, isa siya sa mga controversial speeches in the Philippine history because of the conflict between the party itself. Before we analyze this speech, let us first introduce the Partido Nacionalista. So, ano nga ba yung meron sa Partido Nacionalista? So, Partido Nacionalista, it was the ruling political party in the legislature in the Philippines since 1907. So, ito rin yung party na kino-consider as the oldest party not only in the Philippines but in the Southeast Asia. So, it was led by Sergio Osmeña, which was at that time the House of Representatives, and on the House of Senate is Manuel Quezon. So they basically founded the Partido Nacionalista in 1907. Nagkaroon ng internal conflict between the party itself na naging dahilan ng major split between its members. So doon napapasok yung speech ni Manuel Quezon sa pag-aaralan natin ngayon. So, kilala si Manuel Quezon as someone na loyal sa mga kapartido niya. Hindi lamang sa mga kapartido niya, but also to those people that really helped him throughout his journey, hindi lamang sa pagka-presidente, but even before. So, sabi niya dito, on his first paragraph, on the startup speech, sabi niya, I affiliated with it at the time when the words written on its flag were immediate independence. I affiliated with it when the struggle we carried out during the revolution was still fresh in my mind. So basically, in this part of the speech of Manuel Quezon, inaalala pa lang niya how he stayed in on the nationalism party or the Partido Nacionalista sa pag-achieve ng Philippine independence and also sa pagsama nito sa revolution. So basically, he stayed as a loyal member of the party together with his party members. So ganun yung pagiging loyal ni Manuel Quezon sa Partido Nacionalista, and having fought, sabi nga niya, kasama niya yung partido sa paglaban para sa Pilipinas at para sa mga Pilipino. But sabi niya, the party never has been and never will be the people. My loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins. So nung una, ang pinaka-motto ni Manuel Quezon is parang sa kanta ni Billie Eilish, yung Birds of a feather, we should stick together. I know I said
But hindi niya nakitaan or na-realize niya na yung mga kasama niya o yung mga kapartido niya, hindi na sila nagkakaroon ng same principles and leadership o yung sa pag-lead ng mga Pilipino. Kaya niya nasabi na the party never has been and never will be the people. So, kilala natin si Manuel Quezon. Kagaya nga na sinabi ko, kilala natin siya as someone na loyal sa mga talagang nakakatulong sa kanya, especially do sa partido niya. But, for him, mas importante yung mga tao o yung mga Pilipino sa kanya. And having the same ideals or having different principle from himself and from his party, doon na-realize ni Manuel Quezon na parang it's time for him to end ties with the Partido Nacionalista. Kasi, ayun nga, kilala natin siya as someone na malapit talaga sa mga kapartido nila, and having the courage to cut ties with them is a big decision for Manuel Quezon. My loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins. So, mahalaga sa kanya kasi yung paglilingkod sa Pilipino and yung genuine na paglilingkod. Yun yung pinapahalagahan ni Manuel Quezon, to the point na kaya niyang i-sacrifice yung malalapit niyang kasama for the Philippines, for the Filipinos. Actually, hindi naman talaga gusto ni Manuel Quezon na mag-split yung Partido Nacionalista. In fact, according to him, I did not look for the conflict. The conflict was thrust on me. So, on a recent arrival from the United States, the Filipino people know that I had to undergo medical treatment, that my health was broken, that I needed tests. So, si Manuel Quezon kasi that time had an illness, a tuberculosis. So, hindi niya na gustong makadagdag pa sa iisipin ng mga tao yung pag-i-split ng Partido Nacionalista. Kasi ayaw niyang magkaroon ng away. He just wanted peace and harmony. So, parang alam na kasi ng Pilipino na mayroon siyang mga sakit. And kung dadagdag pa yung sinasabi nilang away or yung conflict between the Partido Nacionalista, mas makakapag-start siya ng major issue sa Pilipinas and para sa mga Pilipinos. And that's why hindi gusto ni Manuel Quezon yung pag-split ng Partido Nacionalista. Actually, yung conflict between the Partido Nacionalista is not something na away ng mga powerful people. It's something that an internal conflict sa pagkakaiba ng prinsipyo ni Manuel Quezon at nung ibang Partido Nacionalista. So, it's something like nagkaroon sila ng hindi equal or hindi same principles na nag-led to a conflict. So, dito, na-introduce ni Manuel Quezon yung collectivism or yung collective leadership. Sabi niya, those who believe with me in the principles of collective leadership because it is their honest conviction, we're not going to retreat nor surrender. It was a question of principle and conviction, and there is no pity on earth that can make them change their views. Actually, he tried to repair the gap between the Partido Nacionalistas. But, kagaya nga na sinabi niya, it's something that hindi na kayang agapan because it involves their personal beliefs na and yung kung ano sa tingin nila yung tama para sa nakakarami. So, dito rin na-introduce ni Manuel Quezon yung idea of unipersonality and the collectivist. So, unipersonality, ang pinaka-motto ng unipersonality is sacrifice all principles but save the party at all costs. The motto of the collectivists, on the other hand, is save the principles and sacrifice everything, even the party itself. So basically, yung motto ng unipersonality is sacrifice all principles but save the party itself. Mas nagpo-focus sila sa
party than the principles. So kayang-kaya, they can change their principles, their motto in the party itself, but hindi nila kayang ibahin or talikuran yung party o yung mga members ng party na yon. So yun yung ayaw ni Manuel Quezon. Kaya nagdesisyon siya na umalis dun sa Partido Nacionalista. So basically, yung gusto kasi ni Quezon is para talaga sa mga Pilipino, para talaga sa mga tao. And yun yung personality kasi, kaya nilang ibahin yung mga principles nila as long as, or as para maisalba nila yung party. Kahit anong principles yan, as long as maisisave nila yung party. And yung collectivist naman, yun yung ina-adapt ni Manuel Quezon because hindi niya kayang i-abandona yung principles niya in leadership para lang sa party. Kahit na sobrang lapit niya sa mga party members niya or yung sa mga nasa Partido Nacionalista, kaya sinacrifice niya yon para lang isave yung principle niya, which is yung paglilingkod nga sa bayan. Yun, kagaya nga nasabi niya, he did not look for the division. Sabi niya, I did not favor the split, but it exists now. Fatal to the country, perhaps, but necessary for the health of the country. But, ganito yan. Matitiis mo bang sumama pa sa group of friend na dati ay maganda naman yung pagtakbo ng friendship nila, but suddenly it changed. Matitiis mo bang pumunta pa rin sa group na yon? So, ganun yung naramdaman kasi ni Manuel Quezon. Nagkaroon ng sudden change in the principles of the Partido Nacionalista. So, since it was a ruling party in the Philippines back then, napakalaking role ang meron yung Partido Nacionalista sa pagpapatakbo ng gobyerno sa Pilipinas. But, kaya nga niya nasabi na fatal to the country but necessary for the health of the country. So, malaki man yung role or malaki man yung mawawala and magbabago dun sa pag-split ng Partido Nacionalista, but it is something that should be carried out by Manuel Quezon. Ito ay yung bagay na kailangan mangyari para mag-benefit yung Pilipinas. The Nationalista Party might have incorporated the collectivist principle, but this was because those who are in it saw that it is the only salvation for its men during the coming elections. Sabi niya, inadapt man ng mga nationalista yung collectivist principle, which is yung para sa mga Pilipino, it is only because para maisalba yung party and yung mga members ng party para sa mga susunod na eleksyon. So basically, ginamit nila yung collectivist principle para maging advantage nila sa election. And yun yung ayaw ni Manuel Quezon. Furthermore, the collectivist wants a government of opinion, not a government that solves questions without the country's knowledge or when the solution was made. Gusto kasi ni Manuel Quezon is involve yung mga tao o yung mga society sa paglilid niya. And tama nga naman because hindi mo naman malalaman yung problem without knowing sino nga ba yung mga naapektuhan. And yun yung gusto, yung involvement ng mga tao sa pagbibigay ng solution or yung sa paggawa ng solution ng government. Collectivists wants that involvement para they effectively conduct solutions with regards to the country's problem. Arguments used against us by our American critics is that we do not have here a government of opinion, but it is that a more conclusive proof that a fact that there is a public opinion here than the present triumph of the collective principle of leadership. Is there one who doubts this question has already been decided by the people? So yun yung isa sa mga talagang critic sa atin sa paglilid sa Pilipinas. Wala tayong government of opinion, only a public opinion na nagre-result because of the collective principle of leadership. Actually, yung pag-split
or pag alis ni Manuel Quezon dun sa Partido Nacionalista, hindi siya in favor sa mga press ng Philippines or yung collective principles ay hindi tanggap ng mga press of the Philippines, which yung tinawag niyang so-called independent papers, but declared itself in favor of collectivism. So yung country, unti-unti kasi nilang ina-accept yung collectivist or yung collectivist principle, but yung mga press hindi sila in favor of that. And di ba napaka-ironic na yung mga media pa yung may hindi in favor doon, and yet the country knows what is the collective principle is. And yun yung isa sa mga kinatatakutan ng unipersonalists, kasi unti-unti nang tinatanggap yung collective principle. And sabi nga ni Manuel Quezon, it is the force of the avalanche that the unipersonalists are afraid to own that they are what they say. There are those who believe and affirm that personal ambition and personal interests are the main consideration in the fight. So, hindi personal reasons yung naging dahilan kung bakit nag-split yung Partido Nacionalista. It was because of the different principles na pinangahawakan nila. So sa Nacionalista o yung party, gusto nilang i-scale yung power nila, mas palawakin yung power nila while abandoning the principle itself. Yung principle na original principle nila, which is yung paglilingkod sa mga Pilipino. So basically, ginagawa nila ito for personal convenience. So according to him pa, I tried my very best to prevent the split because I do not want that political struggles in the country should be taken as animated by personal motives. So basically, ang point dito ni Manuel Quezon is that when you are in the position, kailangan mong panindigan yun. Kailangan mong solusyonan lahat ng problema ng mga sinasakupan mo, and having the involvement of personal motives ng isang politiko or isang political aspect is a big no for him, because sa tingin niya hindi naman dapat naapektuhan ng personal motives yung mga, or hindi dapat involved yung personal motives sa pag-solve ng mga solutions or sa paggagawa ng mga solutions sa country, because he did not want that aspect ng pag-solve ng country. And according to him, the politician who does not have any patriotic purpose but his personal aggrandizement in entering politics, who is only after personal convenience and nothing else, is surely after a job, a position. Hindi ba't mas gusto natin yung someone na makakatulong talaga sa atin, yung genuine, yung pagtulong sa atin, hindi lamang sa mga kakilala natin, but even in the government itself. Kailangan natin ng someone na alam kung ano nga ba talaga yung mga pangangailangan natin, and not someone na tumakbo lang because of his personal motives or personal convenience. And ayaw niya yung mga politician na ginagawa lang yung paglilingkod para sa job, as a job, or para lang sa position nila. So para lang matawag sila na ganito, or masabi lang na nasa position sila. But no, I prefer to take the risky side. I prefer to be in a new party that must be organized, that will mean sacrifice, work, fight, and the same is true with those who are with me. So, instead of staying dun sa party na sa tingin niya ay hindi na para sa mga Pilipino, o hindi niya para sa mga tao, and nagkaroon na ng different principles na sa tingin niya ay hindi maganda para sa country, mas prefer niya bumuo na lang ng another party na sa tingin niya ay mas makakatulong sa mga Pilipino, sa mga tao na kanyang sinasakupan. Sabi pa niya, one should not belong to a party only to occupy a position so that he may better defend the ideals of the party by means of his position. So dapat daw, pag nasa isa kang partido, dapat hindi lang yung party yung nilalaban mo, pagkus yung principles ng party na yon. And hindi ka dapat nagfo-focus sa position, and
Hindi ka dapat nagpo-focus sa position or yung sa job mo as a member of that party. Dapat natututo ka rin or marunong ka rin i-implement yung principles ng party mo in a way na makakatulong sa paglilingkuran ninyong mga tao. Even though nag-split na sila, nag-split na yung Partido Nacionalista, they hold no grudge. They still take them as a friend, sabi nga nila. They still hold them as someone na trying to do their best to help the country. Much I regret it. This seems to be something unknown yet here every time that the people saw the speaker and myself together. Immediately, the talk goes the rounds that our political differences has been patched up. All the papers said there was a peace between the two, not knowing that the next day, a big bomb is going to explode. So, at that time, nagkaroon na ng parang settlement or medyo nag-settle na yung conflict between the split of the Partido Nacionalista and medyo naging bahala na yung mga tao and yung mga media during the split. But sabi niya dito, not knowing that the next day, a big bomb is going to explode. According to him, when the Nationalista Party was organized, it was an organization with the sole purpose of coordinating the forces of the country together for Philippine independence. So yung main purpose lang ng Partido Nacionalista is for the Philippine independence, and having the achievement of achieving that is already an end of the Nationalista Party na sana. It was not called upon to solve political, social, economic matters. All the Filipinos affiliated as nationalistas. So basically, yun talaga, Philippine independence talaga yung gustong ilaban ng Partido Nacionalista. Kaya kung bakit sila nabuo. In time, the Nationalista Party came into power. It found itself then confronted by political, social, and economic problems. Our Senate is liberal and our lower house is conservative. This is the only country where such phenomenon takes place with the exception of Australia. The reason is simple and it needs no further comment according to him. That fact exists. There are two tendencies, the conservative and the liberal, and it is for the welfare of the country that there should be two parties organized and based on those opposing tendencies. So, dito pa lang, nagkakaroon na tayo ng hint sa mangyayari. So, sabi niya dito, it is for the welfare of the country that there should be two parties organized and based on those opposing tendencies. So dito na nagkakaroon ng hint na even though yung nationalista at collectivista ay may difference between their own principles, it is, sabi niya, meron tendency na maging vital for the country yung joint forces of the two parties together. Sabi pa niya dito, laws do not make a government democratic or autocratic, or have the autocratic laws and have democratic laws. I want to tell you, gentlemen, that we have done all that we could to avoid this split. Our efforts failed. The collectivists believe that union in a party does not mean in union of men. It means unity in principles, professed and practiced. So instead of completely separating or dividing the Partido Nacionalista into the Nationalistas and the collectivists, so they decided na to join forces na lang. So they decided na parang mas magbe-benefit yung buong Pilipinas if we join forces na lang while having different principles to each other. So doon na unti-unting nabuo yung Partido Nacionalista Collectivista na ang pinuno ay si Manuel Quezon. According to the last part of his speech, we divided but divided in ideas, united in sentiment, united in love of country, divided in a procedure of serving her best. The unipersonalists are antiquarians. The collectivists are modern. Even if I wanted to remain in the party, I cannot very well do it, for it would be like mixing oil and water in glass. We shall need a new house now that we leave our old one. Now, we have two strong parties that our hopes shall fight ideas, and ideals alone eliminating personalities. So, all those talks, all those issues na nagkaroon kung bakit nga ba nag-split yung nationalista, and yet they
joint forces is a big confusion talaga sa mga Filipinos noon. So, but the point is, even though they have different principles and ways in leading, para kay Quezon, uniting them together is something that our country needs to do because kagaya na sinabi niya, different principles man sila, but they have the same patriotic purpose, which is to serve the country, which is to love the country. Basically, yung nationalista, hindi, instead of dividing into two separate parties, they joined forces para mas lumakas and mas makapag-serve sila sa countries. And doon na nabuo yung Partido Nacionalista Collectivista noong February 17, 1922, which introduced Quezon as its president. It's in the party convention that Manuel Quezon delivered this speech saying that disagreement in the party is due not to nothing else but a difference in opinion that grew wider as days went by. He also emphasized the importance of saving one's principle even if it means sacrificing everything even in the party itself. So yung speech niya na sana ay all about the split of the Nacionalista, the Partido Nacionalista. Doon din niya in-announce yung pagbubuo ng Partido Nacionalista Collectivista, which is the unison of the two principles, which is yung Nacionalista and yung Collectivista. So doon, yun yung naging dahilan kung bakit he delivered this speech. First is to announce the split, but also form the Partido Nacionalista Collectivista. The split resulted to the defeat of the Nacionalistas in the legislative elections on June 6, 2022. So, he tried to unify both the principles of the Nacionalista and Collectivista, and yung Nacionalista, natalo sila nung Nacionalista Collectivista in June 6, 2022 by Manuel Quezon. Those controversial speech of Manuel Quezon with regards to the split of the Nacionalista and the newly formed Nacionalista Collectivista, Manuel Quezon actually won the presidency, resulting in the defeat of Nacionalistas. After those controversial speech of Manuel Quezon with regards to the split of the Nacionalista and the newly formed Nacionalista Collectivista, Manuel Quezon actually won the presidency, resulting in the defeat of Nacionalistas in June 6, 2022. And now, we will be going to talk about the speech of Manuel Quezon accepting his nomination as the President of the Philippines. So during this speech, noong 1935, si Manuel Quezon ay nagsaserve pa as the Senate President of the Philippines. But on July 20, 1935, dito niya dineliver yung speech niya sa nomination, on accepting the nomination for the President. Nationalista Party, his running mate, then Senator Sergio Osmeña, both Quezon and Osmeña were rivals in securing the passage of a law in the U.S. Congress for the Philippine independence. So eventually, nanalo si Quezon. He defeated former President Emilio Aguinaldo and Bishop Gregorio Aglipay of the Philippine Independent Catholic Church in the elections held in September of the same year. So ever since yung approval ng Independence Act, marami ng issues or marami ng nararamdaman yung mga tao na baka marami ng concerns yung mga tao na baka maraming issues ang mas mag-open pa and mas mga problema sa country na mas dumagdag pa sa mga existing problem. Yun yung mga kinaharap ni Manuel Quezon, yung mga concerns ng mga Pilipino sa Commonwealth. While the Constitution Convention was in session, partly focused by the spirit of national solidarity exhibited by the members in the body, the anxiety to prepare the country adequately to meet these problems and responsibilities become
became articulate in an increasingly popular demand for national unity. So basically, yung mga concerns na yon, sa tingin niya, hindi pa ganon kahanda yung mga Philippines or yung hindi pa siya ganon kahanda na solusyonan. Resolution were passed, sabi niya, by municipal council as well as by the citizens social organization, including labor unions demanding a coalition of the two great political parties as the most practical means of obtaining this unity of effort, which is yung nationalista and collectivista nga. So dito, sa speech niya, pinag-usapan niya yung mga problems and yung mga possible solutions na kaya niyang i-provide yung government niya or yung sinasakupan niya in the Philippines. So dito, pinag-usapan niya yung mga key programs pertaining to issues such as sa economy, education, infrastructure, relations with the United States since nasa Commonwealth na tayo that time. Dito rin pinag-usapan niya yung foreign relations and independence. So dito, sa speech na to, i-elaborate natin or mas pag-uusapan natin yung mga sectors na yon na minention ni Manuel Quezon during his speech. But before that, sabi pa niya dito, neither Senator Osmeña nor I sought these nominations. We made no convention campaigns, nor we did have any desire to secure them. We entered public life about the same 30 years ago, both pledged to the cause of independence. Actually, yung independence or Philippine independence, yun lang naman talaga yung gusto ni Manuel Quezon. But the people trusted them. The people trusted them to the point that they elect them as in the highest position of the country. Kontento na raw sana sila sa private life after yung service nila before. But since lumaki yung tiwala sa kanila ng mga Pilipino, they were elected and thus accepting the position. So, for his last introduction, having been nominated under the circumstances I have mentioned, I cannot afford to speak in uncertain terms. The need of the hour is for fixed orientation, clear statement of policies, and a definition of the national purpose. In the course of the present campaign, I shall have the opportunity to discuss the important questions before the country. So, in this part, he discusses the different sectors ng with regards to benefit the country. Ano nga ba yung mga sectors na kailangan niyang pagtuon ng pansin, and ano nga ba yung mga programs niya for this sector. So, during his speech, he actually talked about different sectors. So, andito yung the platform, ano nga ba yung platform niya, yung constitution, yung government of the Commonwealth, yung financial policy ng government, yung taxation, public works, public instructions, administration of justice, social problems, landed estates, labor, capital, national defense, our relations with America, foreign relations, and especially yung Philippine independence. These sectors will be discussed by Jonalyn Olico. Sa pagtanggap niya po ng posisyon bilang Pangulo, ay inihayag po ni Quezon ang kanyang mga plataforma para sa bansa. Bukod po dito ay binigyang sagot niya po yung mga existing societal issues po before, tulad po ng sa tax. Next po is we have the Constitution. Ayon po sa kanya ay nararapat lamang po na sundin kung ano po ang nilalaman nito. And we shall uphold its democratic principle that it establishes. Isa pa po sa nabanggit ni Quezon ay ang pagtutol niya sa gobyernong diktador dahil naniniwala po siya kung sino po ang may gusto sa ganitong uri ng pamumuno ay hindi po nararapat na humawak ng kahit anumang posisyon sa pamahalaan. Habang ang demokrasya naman daw po ay mapapanatili lamang kung ang mga opisyal ay naniniwala sa people's right to rule, faith, and inherent capacity to decide rightly important public questions. Nabanggit niya rin ang kanyang pagpapahalaga sa karapatang pantao ng bawat isa. Kumbaga, may kalayaan pong pumili ang bawat isa ng kanilang paniniwalang panrelihiyon, gayon din po ang maghayag ng kanilang saloobin tungkol sa isyong panlipunan. Sa pagpasok po ng panibagong administrasyon, the government of the Commonwealth shall be established, whose power will be derived from the Constitution approved by the people themselves. In this type of government po, may karapatan tayo mag-decide kung ano po yung gagawin natin or kung paano po natin susolusyonan yung mga existing problems and ano po yung mga program or projects na isasagawa po natin para sa
ikabubuti po ng bansa. However, it was limited on the domestic affairs dahil kapag usaping international po ay under supervision pa rin po tayo ng United States. Isang magandang halimbawa po nito ay ang pagtanggap po ng Pilipinas sa Nazi refugee noong panahon po ni Hitler. Yung proseso po nito is hindi naging madali dahil kinakailangan pong aprobahan ng United States na kung tutuusin po dapat tayo mga Pilipino lamang po ang gagawa. Isa pa po sa naging balakid nito is yung dami po ng bilang na tatanggapin dito sa bansa po. Taon-taon po kasi meron lang po tayong allotted na 500 slot para po sa mga tatanggaping foreigner. However, yung pinapropose po nilang number noon is 10,000, which is napakalayo po doon sa allotted kung titingnan po yung difference. Kaya po, instead po na 10,000, yung nauna po nating ipinropose is naging 1,000 lang po each year yung na-approve. Kung susumahin po, siya po ay aabot ng 10 years bago po makompleto yung ipinropose na bilang. Another thing po, para po fully ma-establish ang government po natin noon ay nangangailangan po tayo na magkaroon ng economic stability. At para maisagawa po yun, dapat po ay ma-utilize po natin ng maayos ang ating mga limited resources para po ma-meet yung needs po ng ating bansa. In order to do that po, dapat po magkaroon tayo ng leader na siyang magaling sa courage, magaling sa foresight, may courage at may wisdom po pagdating po sa ganong bagay. Pagdating naman po sa civil service, lahat po ay kikilatisin at ang mga mapipili lamang po dapat ay ang most honest, most capable po, and most patriotic citizens. At isa po kayo sa ina-avoid po ni Quezon noon ay magkaroon po ng mga opisyal sa gobyerno na inefficient at corrupt po. Ngayon po ay tutungo po tayo sa financial policy. The economic stability of one's nation depends upon our ability to keep the expenses within our income. Kasi bakit ka nga naman gagastos ng malaki kung hindi naman sasapat yung hawak mo na pera o yung pera po ng gobyerno? Yun po yung pinapoint out po ni Quezon in that part of speech. And during this time po, medyo maayos pa po yung economy ng Pilipinas compared to the Oriental nation. Kung sila po nagre-resort na sa pangungutang para lang ma-meet yung needs po ng kanilang bansa, during this time po, wala pa po tayo sa point po na yon. At hindi pa po nakikita na na kailangan ng palitan yung monetary system kasi maayos pa naman daw po during that time. At kung makitaan daw po ng possibilities na kailangan ng palitan ay dadaan po ito sa masusing pagbubusisi, pagpaplano, bago po siya i-implement po sa bansa. Aware naman po siguro tayong lahat kung paano po gumagana yung pagbabayad po sa buwis. In this part po sa may taxation, inaddress po ni Quezon noon yung kumakalat na issue na aalisin daw po yung pagbabayad ng buwis except sa mayayaman. However, ito po ay kanyang tinutulan dahil ayon po sa kanya, ang pagbabayad po ng buwis ay nakakatulong po para masustain po yung economy ng bansa at ma-meet po yung needs na kinakailangan natin. Bagkus po, ang gagawin na lang daw po ay iayon po sa kakayahan na magbabayad ang kanyang babayarang tax. Kumbaga po, kung ano po estado mo sa buhay, doon po nakadepende kung gaano kalaki yung babayaran mo sa gobyerno. Familiar po ba kayo sa pork barrel system o yung kumalat po na issue noon kung saan involved po ang ilang mga politiko at personalidad? Isa po ito sa mga ninais iwasan ni Quezon dahil po para sa kanya ay aksaya lamang ito sa pondo ng bansa. Ngunit pagdating naman po sa pagkapatayo po ng paaralan at mga public road ay kanya po itong sinang-ayunan. Nangangailangan lamang daw po ito na iplanong mabuti bago po isagawa at iayon po yung mga proyekto po sa kakayahan po ng ating gobyerno na i-sustain po ito. Ngayon naman po ay dadako tayo sa public instruction.
Manuel Quezon stands by the educational policy enunciated in the institution, and the principle underlying this policy is the training for useful, well-disciplined, and self-sacrificing citizenship that draws its life for Filipino patriotism. Kung kaya't ninanais po ni Quezon noon na baguhin ang educational system at mag-produce ng great amount of scholarship. Isa pa po rito ay gusto niya rin mag-provide ng pre-primary instruction at citizenship training naman po para sa mga matanda. Sa intermediate at high school level, gusto niya po bigyang emphasis ang vocational at agriculture. Ang lahat po ng program na isasagawa or mga proyekto ay dapat nakaayon pa rin po sa kakayahan ng gobyerno at ng pondo. Dapat po ma-utilize ng maayos ang pondo, wala pong masasayang, dapat po lahat papakinabangan. Pagdating po sa usaping korte o batas, tinais po ni Quezon na magkaroon ng mga opisyal or judge na walang takot sa mga malalaking tao sa lipunan. Gusto niya po na ang manunungkulan sa korte ay walang kikilingan na kahit na sino, anuman po ang kanyang estado, mapamayaman or mahirap, at higit sa lahat, ang goal po ni Quezon ay ang korte po ay maging accessible po sa lahat ng mamamayan. According to him, he will do everything in his power, wag lang daw po maimpluwensyahan ng politika ang usaping pangustisya. Ano naman po kaya ang naiisip na gawin ni Quezon noon pagdating po sa social problem? According to him, the contentment of the masses is one of the insurance against the political and social disorders. Isa po sa mga tungkulin ng gobyerno ay protektahan po ang mga tao laban po sa political and social disorders. However, may mga tao po talaga na sadyang nagkakos po or nag-stir up po ng discontentment among the masses. Ginagawa po nila ito for the sake of their own political interests, and these people po, according to Manuel Quezon, is the worst enemy of the society. Ayun pa nga po, sabi pa nga po ni Quezon ay sila po yung mas masahol pa po sa mga ordinaryong kriminal na kalaban din po ng bayan. At kung sino man daw po ang nagigay ng favor sa masa by appealing to the passions of the people, stirring up their prejudices, or capitalizing the discontent or human suffering ay unworthy of the public trust. Hanggang ngayon naman po ay may mga issue pa rin naman po tungkol sa lupa, at isa po kasi sa naging dahilan noon ng dispute between the Spanish friar po at Filipino people ay ang ownership po ng big land. Ito po ay nagresulta para magrebelde ang mga Pilipino laban sa mga Spanish na pare. Ito po ay isa sa mga iniiwasan ni Quezon. Kung kaya po, though napunta naman po sa gobyerno yung mga malalaking lupain po ng mga pari, ay gusto pa rin po mag-effort ni Quezon na makuha po yung malalaking asyenda at ibenta po ito ng tingi-tingi para po sa mga tenants. Meron po kasing reports before na naging victim po ang mga tenants ng unfair practices po ng mga landlords. Kung kaya po sila po ay pinoprotektahan sa pang-aabuso, at ginagawa rin po ito ni Quezon alang-alang na rin po sa kapayapaan para hindi po maulit yung nangyari noon. Next po is we have the labor. According to his statement po in this part, wala po masyadong alitan between the worker and the employer. And kung tatanungin niyo naman po kung tama po ba or sapat po yung sinasweldo po ng ating mga Filipino worker po noon, yes po, tama po. At kung i-compare po natin siya sa ibang bansa, mas mataas po ang nare-receive ng ating mga Filipino worker, at the same time po, protektado po sila ng kanilang labor rights. Nabanggit din po ni Quezon na between communism at institution of private property, mas pabor po siya sa institution of private property. Dahil po kapag sinabi po natin communism, lahat po ng tao pantay-pantay, wala pong mayaman, walang mahirap, kumbaga classless society. Ang mga ari-arian po, mga lupain, ay meron lang pong isang hahawak. Pagdating naman po sa institution of private property, ito po yung umiiral ngayon sa ating bansa. Aminin man po natin o hindi, sa panahon po ngayon, nagdudulot din po ng takot kapag po nagpapalit po tayo ng administrasyon
or pangulo sa ating bansa. Ako po kasi personally, nangangamba po ako sa mga possible pong magbago. Iniisip ko po kung yung way of ng paglilid niya po ba ay similar or different po from the previous one, or kung yung mga karapatang tinatamasa ko ba ngayon ay magbabago kapag din po nagpalit po tayo ng leader. Isa po yun sa inaddress po ni Quezon. Though sinabi niya po na mananatili pa rin naman po ang peace, order, law at justice sa ating bansa throughout his administration, at in-assure niya rin po na ang bawat tao po marireceive pa rin po nila ang kanilang karapatang pantao, mapa-national or foreigner. And the existing investments naman po, kapag usaping mga investment, whether foreign or national, will receive every inducement to stay, and outside capital will be welcomed, as they especially desire that the American capital should come and help in the development of the country. Yung parang yung capital po kasi is nakakatulong po para mapaunlad po lalo ang ating bansa. Paano naman po kaya kapag usaping pandepensa ng ating bansa? Isa po sa nakikitang aksyon po ni Quezon noon para mapanatili ang kapayapaan ay ang pagsali sa League of Nations. Ang League of Nations po ay tinuturing pong pinagmulan ng United Nations po natin ngayon. It aims to preserve peace and provide a forum po resolving international disputes. However, hindi naman daw po pwede na baliwalain po natin ang seguridad po ng bansa or iasa po natin ng buo doon po sa organizations na yon. Lalo't hindi pa nga po tayo nakakasali. Kung kaya gusto niya po na magkaroon po tayo ng regular army na sasapat po in times of emergency. Hanggat maaari po ay ayaw niya po na magtatag po ng malalaking standing army or mahal po na military establishments, kasi nga po iniingatan niya rin naman po yung pondo po ng ating bansa. Alam naman po natin na during the regime of Manuel L. Quezon ay under pa rin po tayo ng American colonization. Ano po kaya ang kanya naging plano pagdating po sa relationship po ng dalawang country? Bukod po kasi sa sakop po tayo ng bansang Amerika, sa kanila rin po tayo nakikipag-trade po ng product. Kumbaga po, yung dalawang bansa po, yung Amerika at Pilipinas, is nagpapalitan po ng product. Kaya po, ang gusto mong mangyari ni Quezon is mapanatili po yung good relationship with the America. Umaasa po kasi siya na after po maibigay yung independence ng kasunduan po ng dalawang bansa, ay patuloy po na makipagkakalakalan ang bansang Amerika sa bansang Pilipinas. Nabanggit po sa unang part ng speech na under supervision pa rin po tayo ng Amerika, lalo na po pag-usaping international. Ngunit hindi naman po nakasaad dito na bawal po tayong bumuo ng relationship sa iba pong mga bansa. Ang iniisip po kasi ni Quezon dito na if ever po na makuha na natin ang kalayaan from the America at magsara po ang kanilang market, ay mayroon po tayong makakapalitan pa rin ng product. Kumbaga po, hindi po aapektuhan ng ating ekonomiya at patuloy po tayong patuloy pong lumago ang ating ekonomiya. Habang ginagawa po yung pagbuo po ng maayos na relationship with the other nation, let us consider po na makipag-deal po tayo ng patas at the same time po, i-respect po natin ang kanilang mga batas at ang kanilang mga karapatang pantao. Ito po ay for the sake of the longer friendship po between the countries po na makakasundo po ng ating bansa during that time. On July 4, 1946, the Philippines was recognized as an independent country after the passage of the Jones Act in 1916 and Tidings-McDuffie Independence Law in 1934 with the help of Manuel Quezon. The Jones Act states na pagka nagkaroon na ng stable na government ng Pilipinas ay unti-unti nang bibitawan ng Amerika ang kapangyarihan nila sa bansa. And the Tidings-McDuffie Independence Law states na matapos ang 10-year transitional period ay magiging isa ng independent na bansa ang Pilipinas. This was strengthened sa pamamagitan ng pagpirma ni former US President Franklin D. Roosevelt. After gaining independence on 1946, the Philippines showed rapid economic growth rate kung saan tumataas ang mga presyo by 5-folds.
And then the Philippines not only experienced growth but also stagnation with key phrases of industrialization kung saan umuunlad na ang Pilipinas pagdating sa industriya at nagpapatayo na ng mga manufacturing company. Agricultural reform kung saan mas pinapalaki na ang mga sakahan at mga bukirin, pinalawak na ito. Ngunit hindi lamang magaganda ang kinalabasan ng independence. Alongside the independence of the Philippines came challenges such as corruption, kung saan ang may mga kapangyarihan na ay binibigay lamang ang kapangyarihan nila sa kakilala nila. Also, political instability dahil kakagawa nga lang ng dahil nga kakabuo pa lang ng Philippine Constitution, marami pa itong problema pagdating sa politika ng Pilipinas. And finally, economic inequality, kung saan iba ang trato nila pagdating sa iba't ibang klase or classes. Mas maganda ang trato nila sa mayayaman habang pinapabayaan nila ang mga may hirap. Sabi nga nila, an end of something isn't necessarily to be the end. It could also become a beginning. Kagaya nga na nangyari sa separation and the split ng Partido Nacionalista, it leads to something better. Isa si Manuel Quezon sa mga patunay na hindi mo kailangan baguhin yung mga paniniwala mo at prinsipyo mo sa buhay para lang makatulong sa bansa. As long as dedicated ka at genuine ang paglilingkod mo, kaya mong baguhin ang takbo ng mga buhay ng bawat Pilipino.